At alamin na natin ang latest sa The Hague sa the Netherlands kung saan magpupulong na po ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula roon, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Cora Morgan, Vicky, magandang umaga mula rito sa The Hague, the Netherlands, kung saan nakaabang tayo sa latest sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Ngayong araw pa lang formal na magpupulong ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapag-usapan at maisapinalang bubuo sa kanyang defense team. Nais nilang mabasura na ang reklamong crimes against humanity na isinampalaban sa kanya bago pa ang nakatakdang hearing sa September 23. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa ICC at sa Scheveningen Prison. Habang hinihintay pa ang confirmation hearing sa Setyembre para malaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya, mananatili pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Pero may paraan naman para makipag-ugnayan sa kanyang legal team. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa selda ang detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, tanging ang defense team lang niya ang may access sa kanyang computer kung saan pwede silang mag-upload ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito imo-monitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. Sa kaso ng dating Pangulo, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Sa ngayon ay isa si Duterte sa 6 na nasa custody ng ICC. Misyon ng defense team na madagdag siya sa 4 na naakwit na ng ICC, imbes na sa 11 na-convict nito. Kabilang sa na-convict si Ahmad Al-Faki Al-Mahdi para sa war crimes sa bansang Mali noong 2012. Umamin siyang guilty kaya umabot lang ng 1 taon ng paglilitis ang pinakamabilis na ICC trial. Pinakamahaba naman ang humigit kumulang 8 taong paglilitis sa kasong crimes against humanity at war crimes laban kay Jean-Pierre Bemba Gombo na minsan naging kliyente ni Kaufman bago nag-withdraw sa pagiging abogado niya noong 2015. Na-convict muna siya pero kalaunan ay na-acquit sa mga kasong yan matapos umapela noong 2018. Pero nanatili naman siyang convicted para sa kasong offenses against the administration of justice. Vicky, nandito tayo ngayon sa harap mismo ng Scheveningen Prison kung saan inaabangan natin ang paglabas ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dumalaw sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa loob nga ng detention facility kaninang alas 9 ng umaga. No? Sa ngayon, magtatatlong oras na mula nang siya'y pumasok ay hindi pa siya lumalabas. Alamin natin dito kung ano na nga kung sino ang bubuo sa legal team mismo na ayon sa desisyon na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi sa kanya dapat manggagaling ito. Kung pipiliin ba niya yung manggagaling sa korte yung budget na para lamang sa 3 councils o di kaya ay pipiliin niya na magkaroon ng unlimited na mga councils na kung saan manggagaling naman sa kanyang sariling bulsa ang ibabayad sa kanyang mga abogado. At kaugnay naman na Vicky doon sa katanungan na kung maaari bang magdesisyon ang ICC o yung chamber doon sa mga petisyon na ihahain ng defense team bago mag-September 23 doon sa nakatakdang susunod na confirmation of charges hearing para sa dating Pangulo, ayon sa ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah, ay dedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi raw sila pwedeng mag-speculate kaugnay nito, lalo't maraming mga issue ang kailangang pagdesisyonan ang mga hukom magmula ngayong araw hanggang sa September 23. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa'yo, Vicky. Aantabayanan natin ang iba pang updates mo mula sa The Hague, sa the Netherlands. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.